Panginoon, alam po namin that you are here, that your presence is here. And just like what someone said to you, Lord, open our eyes, open our spiritual ears. Gaano man, Lord God, kaingay ang mundong ito, we just want to hear you. Narito kami, O Panginoon. Speak to us. And we are here making ourselves available to you, Jesus. Daan man ay may pagsubok, gabay ko ang presensya mo. Kahit may pagkukulang ang buhay ko'y sa'yo lamang. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso, ako ay gamitin mo. Daang mga banat ko sa pag-ibig at biyaya mo. Dalangin ko'y makita ka, sa buhay ko'y kumilos ka, Panginoon. Buhay kumilos ka. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso, ako ay gamitin mo. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso, ako ay gamitin mo. Gamitin mo ako, gamitin mo ako, ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Come on, bago po natin to awitin, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? O Panginoon, sa oras na ito, Lord, ang buhay, ang lakas na meron po kami, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Ang talento na meron kami, ang trabaho na meron kami, Panginoon, ang business na meron kami, Panginoon, galing po ito, Panginoon, sa inyo. At sa araw na ito, Lord God, buong puso po namin, Panginoon, na iaalay, Panginoon, ang lahat ng meron kami, Panginoon, para sa iyo lamang, O Diyos, na dakila. Ang puso at buhay ko ibibigay sa'yo, lahat, lahat sa'yo, ang puso
Pwede po ba natin siyang purihin? Hello, welcome sa ating midweek worship service, prayer gathering. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Zion Christian Fellowship Baliwag, sa lahat po ng ating mga online viewers, worshiper, dito man o sa ibang bansa. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyo. Sa atin pong pagpapatuloy, makakarinig po tayo ng mensahe sa ating mahal na Bishop Eli Mercado. Lagi tayong nagpapasalamat sa kanyang mga turo na nagmumula sa salita ng Diyos, sa kanyang mga mentoring na nagpapatatag po sa ating buhay bilang mga disciples. Meron lamang po ang announcement. Pagkatapos po ng message po niya, wag ho na kayong magle-left dahil meron pa po tayong ilang announcement para po sa ating Paint the City Red Conquest. Nais ko pong basahin natin muli ang isang very familiar verse. Sabi nila, pinakapuso ng Bible. Pinakasikat na verse sa buong Bible. Na na-memorize natin sa ibang translation, pero nais kong tingnan natin at basahin natin sa ibang translation ngayon. 16 and 17 of John 3. Nais ko pong tumayo tayo at sabay-sabay nating basahin ito ng malakas. From where you are, I want you to read it. Forget for a while kung ano ang inyong translation na na-memorize. Okay? Let's read it. Want to ready? Read. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Verse 17. God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. Ngayon po sa 1 John 4, verse 8, sige po, verse 9, I'm sorry. God showed how much He loved us by sending His one
and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Father, we pray nang yung Holy Spirit ang magbigay liwanag sa amin, magbigay ng conviction sa aming puso. Maitaas ang pangalan ni Jesus. And by the grace and the power of the Spirit, makapagsalita ng maliwanag ang inyong lingkod para sa inyong karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Please take your seats. Ano ba talaga ang tunay nating ipinapakita pag tayo nagkakaloob? Pag tayo nag-offering? Pag tayo nagbibigay ng mga bagay bilang alay o handog sa ating Panginoon? 3 important truths to remember when we give. The 3 Ds of giving. Number 1, 3 katotohanan na dapat alalahanin kapag tayo nagkakaloob sa ating Panginoon. Number 1, ang pagkakaloob po ay it is a declaration of faith. Let's read it together loudly. 1, 2, ready, read. It is a declaration of faith. Ito'y kapahayagan ng ating pananampalataya. Na pag ikaw ay nagkakaloob, sinasabi mo, I believe in God. I trust in God. I believe in the great God. Ang ibig sabihin ng declaration ay isang public statement. Isang kapahayagan sa balana, sa publiko. You are declaring publicly before God, before angels, before people, na ikaw ay nananampalataya sa isang buhay na Diyos. Amen? Kung babasahin po natin muli yung John 3:16, merong 3 keywords na dito pa lamang makikita na natin ang pundasyon sa ating pagkakaloob. For this is how God loved the world. I-underline niyo yung salitang love. He gave. I-underline niyo yung salitang gave. His one and only Son, so that everyone who believes, yung pangatlong word, yung believe. Love, gave, believe. Okay? For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nagliligtas. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. By true faith. Sabihin nyo, true faith saves. Sabihin nyo, Pastor, meron bang faith na hindi nagsisave? Of course. Merong faith na fake. Peke na pananampalataya. Maliwanag po yun sa Biblia. Ang isang favorite natin dito, yung sa James chapter 2. Ang sabi po ni James, sabi ni Santiago, what good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Anong silbi ng pagsasabi na ikaw ay may pananampalataya pero hindi mo naman pinakikita sa iyong gawa? Yung bang faith na yan makapagliligtas sa iyo? Ang tanong po na yun, ang inaasahan ay, hindi. At tapos sinulit po sa verse 17 ng principle. You see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Ang pananampalatayang hindi nagbubunga sa mabuting gawa ay patay at walang kwenta, walang silbi. So meron pong fake faith. Ang faith na puro ngawa, pero walang gawa, ay peke. Agree? Hello?
Ito'y mula sa nguso, pero hindi galing sa puso. James 2 again. Yung iba sa inyo, mabibigla kayo rito. Ang sabi mo, may pananampalataya ka. Nananampalataya kang merong isang Diyos. Good for you. Even the demons believe this. And they tremble in terror. Naniniwala ka sa Diyos, naniniwala kang merong isang Diyos. Mabuti yan. Pero alamin mo na kahit ang mga demonyo, naniniwala. Nanginginig pa nga sa takot Mabuti pa ang mga demonyo kung minsan nanginginig sa takot. May takot sa Diyos. Yung iba nagsasabing nananampalataya sa Diyos, pero hindi man lang natatakot sa Diyos. Naniniwala ka bang mayroong Diyos? Oo, pero ganun din ang demonyo, naniniwala mayroong Diyos. Naniniwala ka bang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Oo, ang demonyo naniniwala din. Naniniwala ka bang si Kristo ay namatay sa krus dahil sa kasalanan? Ang demonyo naniniwala din. Naniniwala ka ba na pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay maliligtas? Oo, ang demonyo naniniwala din. Pag ang tao ay tumanggap kay Kristo, hindi si maliligtas, pero ang demonyo hindi tumatanggap kay Kristo. Kasi ganyang paniniwala hanggang isip lamang. Walang commitment. Walang tunay na pagyakap sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa peke na pananampalataya. Okay? What do we believe in God? Ano pang pinaniniwalaan natin ukol sa Diyos? More specifically, pag tayo po'y nagkakaloob, dinideclare natin ang ganitong pananampalataya. Number one, letter A. True faith in God as the Maker. Tayo po'y nagpapakita na tayo nananampalataya sa ating Diyos na siyang may likha ng langit at ng lupa at may akda ng ating mga buhay. Na sa magitan ng kanyang salita, sinasabi niya sa santang katauhan, sabi niya, let there be light and there was light. Let there be plants and there were plants. Let there be animals and sa magitan ng salita. At alam natin na siyang may likha ng ating mga buhay. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ang may gawa sa iyo. Hindi ka galing sa unggoy, sabihin mo. Diba? True faith in God as our worker. And letter B, what do we believe in God? What do we declare? Pag tayo nagkakaloob, we declare true faith in God as the owner of our lives. Ang Diyos ang may-ari ng iyong buhay at ng lahat ng nasa sa iyo. Hello? Minsan nakakalimutan natin ito di ba? Lagi ko pong inuulit dito sa Zion at sa mga Bible study ng Diyos, siyang nagmamay-ari sa iyo. He owns us in 3 ways. Sa 3 kaparaanan, ganitong kanyang pagmamay-ari sa iyo. Number 1, He owns us by creation. Nilikha ka niya, binigyan ka ng buhay, siya ang may-ari ng buhay. Amen? O kahit naman sa pag-imbento, kahit sa panulat, pag sumulat ka ng isang kwento, ng isang article, isinabmit mo, meron kang copyright. God owns the copyright and the patent on your life. Okay? Siya pong may-ari ng ating mga katawan. Siya may-ari ng ating mga buhay. He owns us by creation because He made us. And now, secondly, God owns us by redemption. Alam niyo bakit kapag-aari ng Diyos? Pastor, sabi niyo, humiwalay ng tao Parang sinasabi ng tao, ayaw ko ikaw ang magmay-ari sa akin. Yung problema, ang Diyos pumunta sa krus. Binigay ang kanyang buhay, tinigis ang kanyang dugo. Binili tayo mula sa ating kasalanan. At sapagkat binili niya tayo, siyang may-ari sa atin. Sino sa inyo nakabili na ng anumang bagay sa grocery? Pag binili mo yon, ikaw ang may karapatan sa binili mo, right? Kung gagamitin mo, iluluto mo, o ibibigay mo, ikaw ang may karapatan. Because you purchased it. You bought it.
Ang Diyos, siyang may-ari, sapagkat hindi ka lang niya nilikha, binili ka pa. At ang pangatlong katotohanan o paraan bakit siyang Diyos ang may-ari sa atin, the Lord owns us by occupation. Alam nyo, sa maraming mga lugar, pag hindi mo binabantayan yan, after many years, makita mo na lang pagbalik mo, merong nakatayong bahay sa lupa mo. Anong tawag doon? Squatters. Di ba? Pag merong nagtayo ng bahay sa iyong pag-aari, anong gagawin mo? Kukuha ka ng itak o kaya Armalite, di ba? No, we don't do that. Okay? The point is, ang ginawa ng Diyos para wala nang umangkin sa'yo, hindi lang kanya binili, hindi ka lang niya ginawa, binili ka pa, at pagkatapos, pinatira pa niya ang Holy Spirit sa buhay mo. By occupation. The Holy Spirit is occupying our lives. Na parang sinasabi ng Diyos, nung siyang tumira sa buhay natin, sinasabi niya, akin ito. Minsan ba merong gustong gumagaw sa inyo mula sa kamay ng Diyos? O minsan nagpapaagaw kayo? Sigurado ko merong gustong umagaw. Ang issue lang, pumapayag ka ba na agawin ka? Huwag naman sana, di po ba? And then, we believe we are declaring true faith in God as the provider. Dinideclare natin ang pananampalataya natin sa Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay na kailangan natin. I believe that with all my heart. Kung minsan nagkakamali tayo at nakakalimot tayo, lalong-lalo na pag ikaw ay umunlad na, nagtagumpay ka na, marami ka na nabibili, parang mas magaling ka pa kaysa iba, nakakalimutan mo na ang Diyos ang nagkaloob. Yun ang kanyang babala sa Deuteronomy chapter 8. Di ba? Nung papasok na ang bansang Israel sa lupang pangako, ini-imagine na ng Diyos, nakikita na ng Diyos, yayaman, uunlad ang kanyang bayan. Magkakaroon sila ng sariling bahay, hindi na bahay ng alipin. Magkakaroon sila ng sariling orchard. Magkakaroon sila ng sariling farm. Magkakamal sila ng maraming salapi. Tapos may warning si God. Pakinggan po natin ang warning sa Deuteronomy 8. When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord. Sabihin niyo, praise the Lord. Praise the Lord your God for the good land He has given you. And then tuloy. Ginawa niyang lahat ng ito para hindi mo sabihin sa iyong sarili, nakamit ko ang kayamanang ito dahil sa aking sariling lakas at sa aking pagsusumikap. Alam na alam ni Lord ang ating tendency. Pag umangat-angat na tayo, tumunlad, nakakalimutan natin kung saan galing yan, nakakalimutan natin na lahat yan ay bigay ni Lord. You should never say to yourself that I have achieved this. You should never say that you have that job because you were good. Hirap palang magsalita ng passionate kapag medyo namamaos, ano? Kung pumiyak ako ng ilang beses, okay lang niya, di ba? Sabihin nga niyo, okay lang po. Tapos sabi niya, verse 18, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Hallelujah. Tandaan ninyo, ang Diyos ang nagkakabigay ng kapangyarihan, ng karunungan para kayo'y magtagumpay sa inyong mga pinapangarap sa inyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sometimes we forget that God owns us. Siyang nagmamayari sapagkat nilikha tayo, sapagkat binili tayo. Tapos lahat ng ating tinatangkilik, siya pong nagbigay.
siya pa rin ang magbibigay. Kung marami ka nang natanggap, kulang pa yan. Marami pa siyang ibibigay. Favorite verse naming mag-asawa ang Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sinasabi ni Lord sa iyo, you want me to prove to you na hindi ako magkukulang sa iyo? Na mamahalin kita? Na ipoprovide ko ang lahat? Ganito yan, sabi niya, itong anak ko, binibigay ko sa iyo. At sapagkat binigay ko ang aking bugtong na anak sa iyo, dapat maniwala ka ng lahat ng kailangan mo ay ibubuhos ko sa iyo ng masagana dahil kay Kristo. Amen and amen. So yung lahat ng natanggap natin, kaloob ng Diyos at kulang pa yan. Marami pa siyang ibibigay. Kung mabubuhay pa ka pa ng 30 years, 50 years, 60 years, marami pa siyang ibibigay. Amen? Sino sa inyo gusto pang mabuhay ng matagal-tagal? Sino sa inyo hindi pa nagmamadaling umuwi sa langit? Okay? Alright. Tuloy po natin. At ang alam yung kagandahan dito, ang pinakadakilang regalo ang binibigay niya sa atin. Ang isa sa pinakadakilang regalo, He gave us a mission to fulfill. He gave meaning to our life on earth. Can you imagine? Tinapik ka niya sa balikat isang araw sa magitan ng iyong worship, sa magitan ng Word of God. Tinapik ka niya at sinasabi niya, partner tayo sa isang dakilang ministry. Ako mamamatay sa krus, ikaw ang magbabalita. Kung minsan yung mga Kristiyano, sila na lang magbabalita, tinatamad pa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako tamad. Hindi kumibo yung iba eh. Sige lang, magkaibigan pa rin tayo. Kahit di mo masabi yon, di ba? Kung titingnan mo yung lahat ng binigay ni Lord sa atin, kailangan kumuha ka ng isang Bible Concordance na kalista from A to Z. Pero mahirap gawin yun kasi kailangan buklatin mo ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Narito ang ilang mga listahan ng naipagkaloob na niya sa atin. Kapatawaran, buhay na walang hanggan, ginawa niya tayong mga anak niya. Binigay niya sa atin ang Holy Spirit, tagumpay, kapayapaan, pag-asa, buhay, tagumpay at ipapa. What is good, binigay niya sa atin, wisdom, knowledge, understanding, strength, healing, and health. Wow! Discretion, yung karunungan para malaman mong tama at mali. Kayamanan, karangalan, kapangyarihan, pag-ibig sa pagkakaroon ng pamilya, at ang puso ng gustong makilala ang Diyos. Regalo niya yun sa atin and more. Binibigyan niya tayo ng awit sa panahon ng gabi ng buhay. Binibigyan tayo ng kagalakan sa paggising sa umaga, katugunan sa panalangin, pagkain sa mga nagugutom, tubig sa mga nauuhaw, kapahingahan sa mga napapagal. Good gifts to those who ask. Living water. All things. A spirit of unity sa ating church, sa ating cell group. The new birth. The crown of life. The light of heaven. And the Word of God. Ibinigay niya sa ating lahat yan, mga kapatid. At ibibigay niya patuloy. At kulang pa. Dadagdagan pa yan sa ibang mga panahon. Of course, ang pinaka-greatest gift, yung binasa natin si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, His one and only Son. That is the greatest gift that He has given us. At pag nanampalataya ka sa Panginoon, mga kapatid, meron siyang bagay na dinudurog at tinatalo at winawasak. Tinatalo niya ang ating kabalisahan, pagkatakot at pagiging makasarili. It is a demonstration of faith. Secondly, it is a demonstration of true love.
Ang pagkakaloob po ay isang kapahayagan ng tunay na pag-ibig ng Diyos at tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Yeah. Anong love word ang natanggap mo ng Valentine's? Ang tunay na pag-ibig ay pinakita ng Diyos sa atin nung ibigay niya si Jesucristo sa atin. Sa Romans 5:8, let's read this together. 1, 2, ready, read. Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Nakita niyo yung salitang pinatunayan? Sa ibang translation, God proved. Sa iba, God demonstrated. Parang sinasabi, etong katibayan na mahal ka ng Diyos. Nung makasalanan ka pa't hindi ka kaibig-ibig, si Kristo ay namatay para sa iyo. You see, ang pag-ibig para paniwalaan ay kailangang patunayan, kailangang i-demonstrate. At ginawa ng Diyos yon para sa atin. Alam niyo, nagbabalak ang church. Ang mga leaders ng church. Pero ina-announce ko na, bagamat balak pa lang, na bumili tayo ng LED wall. Alam po ba niyo yung nababasa, nakikita niyo sa screen, pulang-pula po yan pag maganda lang ang ating projector. Kaya tumatawag na bibili tayo ng LED wall. Okay? Yung parang, yung nakikita mo sa labas na maraming mga announcement, bibili tayo ng LED wall. Mura lang naman. May lang 800,000. Hindi ko kasama kung ano ang service at saka demonstration. Nag-demo na sila dito. Meron ng demonstration kung anong itsura, kung paano gagamitin. Halos bilhin na natin eh. Kaya lang hinihintay ko matapos ang pagbibigay ninyo. Demonstration. Love is to be demonstrated. Pag inaawit po natin yung isa sa mga awit natin, yung grace to grace, nakikita ko kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po ng kantang yon, if love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon death's frame. Ang pag-ibig, sabi, inendure, pinagtiisan. Ang tindi at bagsik ng krus. Napakadalisay at mahal ng pag-ibig at ng dugo ng Panginoon. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave if love found my soul worth dying for? Yung pag-ibig na tagpuan ako na pwedeng pag-alayan ng buhay. When I see the cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. Sabi ni John MacArthur, pag ini-imagine niya yung madugo at malupit na kamatayan ng ating Panginoon Yesus sa krus, sabi ni John MacArthur, God treated Jesus on the cross as if He lived your life. Tinraton ni God si Jesus sa krus na parang buhay mo ang nandoon. Upang matrato ka niya na parang ang buhay ni Kristo ay nasa sa iyo. Meron akong isang kaibigan na naging pastor. Nakasabay ko sa ilang mga subjects sa seminary. Tapos for some reasons, nalulong siya sa isang bisyo. To the point na nakaligtaan na niyang kanyang family. To the point na wala nang silbi ang kanyang buhay. Nagparehab siya, ginawa ng lahat ng ito, pero wala pa rin eh. At minsan nag-attend siya ng isang encounter. At doon sa encounter na yun, pinakita kung gaano katindi ang kamatayang dinanas ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At pinanunood niya yung movie na yon, kung paano si Jesus ay sinaktan
Hinagupit ng ilang beses, tinigis ang kanyang dugo, ipinako sa krus. Tapos nung pinapanood niya yun, parang ang conviction ng Holy Spirit dumating sa kanya. Sinasampal niya ang kanyang mukha. Sabi niya gano'n, paano ko pinagpalit ito? Paano niya ipinagpalit? Ang pag-ibig na yon sa mga bagay at attraction ng sanlibutan ito. Di ba lahat tayo mayroong tendency mahalin yung ibang bagay kaysa sa ating Panginoong Yesus? Mga kapatid, our identity is not in what we can do. Meaning, wala sa ating performance, wala sa ating posisyon, wala sa ating possession, wala sa ating prominence. Dapat hindi tayo makilala ng mga taong may pera, sikat. Mahusay ang ginagawa, may posisyon. Our identity is that we are the beloved children of God. That's how God demonstrated this love for us. Now, true love can be demonstrated by us. Ganyan pinakita ng Diyos. Ganyan pinatunayan ng Diyos na mahal ka niya. Ngayon, pwede nating patunayan sa Diyos na mahal natin siya. Amen? Ng ating Diyos na sinasamba, mahal natin siya to the point na handa nating iwanan ang ating trabaho, handa nating iwanan ang ating pahinga, handa nating ibigay ang ganitong bagay para sa Kanya. Nung Valentine's, lumabas kami ni Divine sa mall dahil meron kaming transaction na dapat gawin dahil sa requirement ni Ness. Okay? Pumunta kami sa mall, nagpa-picture kami, tapos kumain kami sa katabing restaurant. Tapos nung kukunin namin ang mga picture, ang dami palang kinuha sa amin eh. Kunyari binigyan ko ng special offer. Sabi niya gano'n, gagamitin namin. Kinunong kami dapat solo-solo lang. Pero kinunong kami dalawa ni Divine eh. Na iba't ibang posture, iba't ibang pose ang ginawa sa amin eh. Naku, tingnan niyo yun. Talagang maluluma si... Di ba? That was our Valentine's date. Si Taylor Swift, the richest entertainer in our time, nagkaroon siya ng concert tour sa Japan. Pagkatapos noon, sakay siya ng kanyang sariling private jet. Nag-travel siya ng ilang oras from Japan para mapanood ng kanyang boyfriend sa championship game nila laban sa 49 years sa football. Sabi ng isang report, Taylor Swift traveled more than 5,000 miles in her private jet to sit in a private suite at the Super Bowl. Alam niyo kung anong ginawa niya? Siya po ay nag-travel ng 9 time zones para makapunta tapos meron siyang private suite doon. Yung ibang mga tao, hindi naman sila nanonood ng football, pero nanonood sila sapagkat gusto nilang panoorin kung paano manood si Taylor Swift. That's how she demonstrated her love for her boyfriend.
nagmamadaling iniwan ang Japan, nag-travel ng katakot-takot. Of course, hindi pwedeng ipantay yun sa pag-ibig ng ating Panginoon. Iniwan ang langit. Nag-travel ng ilang thousands and thousands and thousands and thousands of miles. Of course, bilang isang baby. Para mamatay sa krus. Para sabihin sa iyo, mahal ka niya. Sabi po sa 1 John, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Ganyan ang pag-ibig handang ibigay ang buhay. Pag nagkaroon na ng proposal, sabihin mo, pwede bang i-quote mo ang 1 John? Pagluhod sa iyo hindi lang ang sing-sing na ito ang iniaalay ko, pati ng aking buhay. Tindi, no? Baka hindi pa tapos, yes ka na Di ba? How do we demonstrate our love for God? Of course, may kinalaman sa pagbibigay na gagawin natin. 2 Corinthians 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng, basahin nyo, matinding kahirapan. Hindi lang mahirap, matindi. At ito isang mahigpit na pagsubok. Hindi lang pagsubok, mahigpit na pagsubok. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Buhay ka pa? Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Dapat baligtarin natin yung awit, no? Yung si Kristo, ang ating pastol, pag siya magkaloob ay sapat na, higit na pa. Tayo naman dapat, pag tayo nagkaloob, hindi lang sapat na, higit pa sa ating makakaya. Amen? Palakpakan naman kayo dyan. Ako! Tapos sabi sa verse 8, bakit nila ginawa ito? Bakit sa kabila ng hirap? Grabe ang pagkakaloob nila. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. You see, ang matinding pagkakaloob, ang radical giving sa ating Panginoon ay katibayan ng ating matapat na pag-ibig sa Panginoon. So we will give out of love, di ba? Is your gift today a sign of your faith and love? Ang kaloob mo pa sa Panginoon ay tanda ng inyong pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Or another question, if you were more in love with Jesus than you are, kung yung pag-ibig na yun, mo ngayon ay higit pa, anong gagawin mo? Anong ibibigay mo? Bubuksan mo ba yung envelope na yan at dadagdagan? Dapat ito conclusion, pero ginawa akong third point. Ang tunay na pagkakaloob ay isang demonstration o isang declaration ng pananampalataya, demonstrate ng ating demonstration ng pag-ibig, at pangatlo, it is a destruction of false love. Pag ikaw ay nagkakaloob, kinokontra mo, dinudurog mo ang mga mali at hindi tunay na pag-ibig. Sinabi yun ni Apostol Pablo, yung mga false love sa 2 Timothy 3. Sabi niya sa mga huling araw, sabi niya, naku, magiging maselan, nakakatakot ang pangyayari. Sabi niya, why? Because people will be lovers of themselves, lovers of money. They are brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure. Alam niyo mga kapatid, yung tatlong false love, yung tatlong maling pag-ibig, lover of self. Iyon akong sarili ko. Pag nagbigay ako, paano ako?
Pangalawang maling pag-ibig, lovers of money. Mukhang mas mahal mong pera mo kaysa sa Panginoon eh. At ang pangatlo, lovers of pleasure. Pag nagbigay ako, paano yung binabalak kong trip? Paano yung aking date? Paano yung bagong cellphone na bibilin ko? Paano ang ganito? Pag minsan may panahon na nagbibigay ako, nagastos ko na yung ibang bahagi ng aking income, di ang natitira ngayon yung para kay Lord. Kung minsan gusto kong hiramin. Pero alam niyo pang nangyayari pag hinihiram kong kay Lord, hindi ko na binabayaran. Kasi yung katwiran ko, understanding naman si Lord. Very dangerous proposition, di po ba? Dangerous mindset. Sabi po ni Charles Spurgeon, if you love anything more than God, you are an idolater. Pag mahal mo ang anumang bagay o sino mang tao, higit sa Diyos, ikaw ay isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. If there is anything you would not give up for God, kung meron kang ayaw isuko para sa Diyos, yun ang idol mo. If there is anything that you seek with greater fervor than you seek the glory of God, that is your idol. Meron ka bang ayaw isuko at ayaw ibandog sa Panginoon? That's idolatry. Pag ikaw ay nagkaloob ng yung first fruit, winawasak mo yung lahat ng maling pag-ibig, lahat ng false love, love of self, love of pleasure, at sinasabi mo sa God and of angels and people, I hate these things, I love God more. That's why I give. Pag nagbigay ka ng todo, wasak yan, kapatid. Panalo ka. Amen? Let's be close with this interview na pinorward ko sa marami sa inyo. Narinig ko po ang isang interview na napakagaling at napaka-convicting. Sabi ng lalaki sa isang lalaki, nagtatanong siya, kung bibigyan kita ng 10 milyong piso, tatanggapin mo ba? Sabi ng lalaki, of course naman. Kung ngayon pa, sasabihin niya, kailangan pa bang i-memorize ang sagot dyan? Kung bibigyan kita ng 50 million, tatanggapin mo ba? Of course, absolutely. Pero meron lang isang kondisyon para ibigay ko sa iyo ang 50 million. Ano yon? Hindi ka nagigising bukas, patay ka na. Sabi ng ini-interview, siyempre, hindi ko tatanggapin ang pera. Mas gusto kong mabuhay pa. Sabi ng interviewer, sabi niya ganon, ang ibig mo sabihin, mas mahalaga sa iyong buhay at paggising kinabukasan kaysa 50 million? Sabi niya, hindi ko naisip yon. Sabi nang nagkukwento, kung isa nakakalimutan natin, na ang pinaka-importante sa buhay na ito, hindi yung pera, kundi yung ikaw ay buhay. Na araw-araw nagigising ka sapagkat niregaluhan ka ng Panginoon ng isang bagong buhay every day. And of course, the most important thing is that hindi ka lang buhay, kundi binigyan ka ni Lord ng isang buhay na walang hanggan, ginawa ka niyang anak, at gusto kanyang gamitin sa kanyang gawain, that every day can be an enjoyable day in the presence of God who loved you so much that He gave His Son for you. Sabi po ni C.T. Studd, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Kung si Kristo ay Panginoon o Diyos at namatay siya para sa akin, walang sakripisyo na hindi ko pwedeng ialay para sa Kanya. Pero sangayon din ako sa pananaw
ni David Livingstone, isa sa mga pioneer missionary sa Africa. Ang sabi ni David Livingstone, if a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Kung ang utos ng isang presidente o ng isang hari sa mundong ito ay tinuturing nating isang karangalan at pribilehyo, bakit ang utos ng ating hari ng mga hari ay tinuturing nating isang sakripisyo? Sabi niya, yung ibang mga tao, pinag-uusapan yung sakripisyo ang binigay ko sa pagiging missionary sa Africa. Sabi niya, pinagdidiinan ko ang pagpunta ko sa Africa, hindi isang sakripisyo. I say, it is a privilege. Mga kapatid, magbigay tayo ngayon. Hindi isang sacrifice. It is a privilege. It is an honor. And not only that, when we give, we destroy fear, worry. We destroy self-love. And above all, yung tanging balakid sa tubo ng pagpapala o sa dike para bumahang pagpapala, yung balakid doon, pag nagbigay ka ng may pananampalataya at pag-ibig, winawasak mo ang butas na yon, binubuksan mo ang floodgates ng Panginoon para ibuhos sa iyong buhay ang kanyang pagpapala. Yun ang kanyang pangako. Mga kapatid, we will give generously. We will give cheerfully, joyously. Ang ating Paint the City Red Conquest ay isinabay po natin to sa ating Feb theme na Love Written in Red Letters. Ito po ay may misyon at hangarin na i-rescue, i-redeem at i-restore ang mga taong nawala o nawawala sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang salitang o ang katagang Paint the City Red ay medyo hindi po maganda ang connotation. Kasi po ang ibig sabihin daw po nito, yung Paint the City Red or Paint the Town Red originally, binago ko lang po, ginawa kong city imbis na town, bilang pangalan ng conquest po natin dito po sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Ito po ay nangangahulugan po sa secular world na to go out and enjoy yourself by drinking alcohol, dancing, laughing with friends, at parang sinasabi po ng isang tao na nagpa-party, I'm ready to paint the town red with the few of my closest friend. It's like saying we're on our way to paint the town. Hindi po maganda ang connotation kasi hindi naman po tayo umiinom, hindi tayo naglalasing eh. Ang purpose po ng conquest na to, by the way, what is conquest? Ang conquest po ay isang pamamaraan na ginagamit ng Diyos na nangailangan po ng pagtutulungan ng mga kapatiran, great mobilization ng buong simbahan, hindi lang ng mga cell leaders, kundi mga cell members sa ating mga life groups upang magkaroon tayo ng iisang hangarin na maakay, madala at mabahagian ng mabuting balita ang mga tao. Yung pong ating mga friends, family, even our frenemies, yung mukhang kaibigan na parang kaaway, wala tayong pinipili, lahat po yan ay nais nating maabot, maakay at madala sa ating Panginoon through our conquest. Yun nga po yung Paint the City Red. So sa mundo, ang Paint the Town Red ay hindi po maganda ang connotation. Pero alam niyo po, nire-redeem ng Diyos ang ganitong klaseng connotation sapagkat ang goal po natin sa Paint the City Red is to rescue, to redeem, and to restore people na kinuha at inagaw ng mga kaaway. In our world, red is a color of correction, failure, and shortcoming. Kaya kapag meron pong markang pula ang ating mga test paper, ang ating mga resume, no, ito po yung nangahulugan na rejected po tayo. We have failed, no? But the love and the blood of Jesus written in red letters signifies redemption, perfection from our sin. Ang banal na dugo ni Jesus, ang mga titik o letra na nakasulat sa tintang pula ay nangangahulugan po ng pagtubos, pagkabanal, at kaganapan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya ang hamon po natin dito sa conquest na to is all together, let's paint the town red with the blood of Jesus. No? Itong conquest na to, nangangailangan po ito ng courage, commitment, and right company. Mga tamang tao, at ikaw po yun at ako.
Kung tayo po magsasama-sama sa bawat city, sa bawat bahagi po ng baliwag na to, even po sa Bustos, Plaridel, San Rafael, Pampanga, nakalapit bayan po ng ating baliwag, ay maaari din po nating abutin ng mga taong ito para sa ating Panginoon. No? Ang basihan po natin ng natalata sa conquest na to ay makikita natin sa Exodus 12 verse 7. Sabi dito, then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the doorframe of the house. Bakit daw po nila kailangang lagyan ng dugo, pinturahan ng dugo ang bawat tarangkahan ng pintuan ng mga Israelites? Because the Lord will pass through the land to strike down the Egyptians. But when He sees the blood on top and sides of the doorframe, the Lord will pass over your home. He will not permit His death angel to enter your house and strike you down. Isa po kasi sa mga salot na pinadala ng Panginoon dahil sa katigasan po ng Pharaoh, yung leader po ng Egypt, na ayaw pong palabasin ng mga Israelites, nagpadala po siya ng plagues o salot ng palaka, hailstorm, turning the river into blood, gnats. Marami pong mga pinadala at isa ho dito yung angel of death. Sa kapag dumaan daw pong angel of death sa gabi at madaanan niya ang tarangkahan ng bahay ng Egyptians o Israelites man bilang mga alipin at that time, at madaanan po niya na ito'y walang nakapinturang pula o dugo ng kordero, may mamamatay po na panganay. Pero ang utos ng Diyos, when you paint your doorpost or doorframe red, meaning the blood of Jesus, lalagpasan po ng kamatayan ang inyong tahanan. Kaya ang prayer po natin sa Let's Paint the City Red is this, that our family and friends will be saved. That our family and friends will be saved. Makikita po natin sa picture, ang mga pintuan po ay sabay-sabay na pininturahan, hindi lang ng mga padre di pamilya, nagtulong-tulong po ang mga nanay, ang mga anak, sabagat nakikita po nila na ang kanilang buhay at kaligtasan ay nakasalalay lamang sa banal na dugo ng kordero na sumisimbolo po sa dugo ni Jesucristo. Kaya naman, sa gabing yon, pagdaan po ng anghel na kamatayan, lahat ng madadaanan po niya na may pinturang pula ay nilalagpasan lang. Ibig sabihin po, walang anumang kapahamakan na makakapasok sa bahay na iyan kapag yan ay pininturahan ng banal na dugo ni Jesus, kapag yan ay pinananahanan ng ating Panginoong Jesus dahil sa kanilang pagtitiwala sa ating Diyos. Noong unang panahon po sa buhay nila Adan at ni Eva, nung sila'y nagkasala, gumawa sila ng sarili nilang pagtatakip o covering. Sa pamamagitan po ito ng mga dahon, galing sa puno, pero ito po'y hindi sapat o sumapat. Sapagkat ang sabi po sa Hebrews 9:22, tanging sa pamamagitan lamang ng pagtigis ng banal dugo ni Jesus ay merong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang Paint the City Red ay sumisimbolo po na kapag atin pong kinilala, tinanggap at pinapasok po sa tahanang iyon ng mga pamilya ang salita at ang presensya ng Diyos para ho itong pinipinturahan at para ho itong minamarkahan ng banal na dugo ng Panginoon, ang bawat tarangkahan na simbolo po ng entrance, ng pagpasok po ng kaaway o paglabas, ito po ay blood-covered by the Lord Jesus Christ. At sabi nga po dito sa picture na to, the Lord did not check whether the people inside are worthy. He checked the blood of the lamb at the doorpost. Everyone has fallen short of God's glory. Therefore, we are saved only by His grace. Pagdaan po ng Panginoon at ng kanyang anghel ng kamatayan, hindi po nila inuusis at tinatanong, karapat-dapat ba yung mga nakatira doon? Perfect ba? Wala bang dungis, Ang mahalaga, ang bahay na iyon ay nakapintura po ng dugo ng kordero. At ganun po ang ating Panginoon. Hindi po niya hinahanap na tayo maging perfect, ganap, sapagkat yun po'y imposible. Subalit, ang hinihingi ng Panginoon na ang tahanang ito'y lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Kaya puntahan na po natin ang tahanan ng ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, magulang, kaibigan, kaklase, katrabaho, at atin pong idalangin na tanggapin nila ang ating Panginoon. Maglalagay po tayo ng mga customized na sticker the moment matapos po ang prayer at pagtanggap nila kay Lord, on the first meeting ng pagdating nyo sa bahay na yon, halimbawa, pinaunlakan po nila yung paanyayan ninyo, lalagyan po natin ito ng sticker that signifies the blood painted on the doorpost of their house, and then magtitake po tayo ng selfie para ipakita po that mula sa araw na ito, this house is protected by the blood of Jesus Christ, and this house is monitored not by a CCTV, but by the all-seeing eye, sovereign and in control, powerful
God. Therefore, 365 days a year, 24 hours a day, 7 days a week, that house is covered and monitored by the blood of Jesus. Ang sabi rin po sa Acts 15:36, no, ang panawagan po ni Pablo kay Barnabas ay pumuntis sila sa syudad. No? Kaya nga po, dahil nga syudad na po ang Baliwag, ito po ang ating pinaka-target, pinaka-prospect po, no, na wala tayong pipiliin na tao o bahay. Pupuntahan po natin sila. Lalong-lalo na po yung mga sinasabi po dito ni Paul, previously preached the word of the Lord to them and to check out how the new believers are doing. So babalikan natin sila, pupuntahan natin sila, mga bago man, datihan na, we will going to go there. We will paint the city red. We will going to rescue, redeem, and restore. Ang goal po ng campaign na ito is 5 bagay. Number 1, to reach more people for Jesus. Sino po dito gusto mong maging kasama sa isang malaking adhikain po? Bigger, longer than your life, yun po yung pagliligtas sa mga tao na wala pa sa ating Panginoon, hindi pa nakakilala. We want to be part of something great sa buhay natin. Number 2, ang goal po nito is to increase our worship attendance. Makikita natin by faith, through prayer, lahat ng mga nasira na family members, aakyat, sasama, dadalo, tataas ang kamay, magwo-worship, ang mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, ng mga kapatid, mga tiyahin natin, sasamba sa ating Panginoon. And then, eventually for them to be connected sa life group community, and then dadaan sila sa process, they will be trained to become new leaders, and then it is also our goal that as we do the vision, the Lord will set forth His provision so that we could give more para sa ating pong church building project. No? So, ang conquest na to ay meron pong 4 na B na nangangailangan o hinihingi. Number 1, we need a vision casting. Ito nga pong ginagawa ko sa inyo. No? Ginawa ko na po ito sa mga cell leaders, sa ilang mga potential leaders, and then ito sa pangkalahatan po sa church. No? Ang atin pong vision o pangitain is to win souls and make disciples. Wala tayong ibang dahilan kaya natin ito ginagawa kundi para maraming tao mahaligtas, maraming tao makakilala kay Lord dito man o sa ibang bansa at gawin silang disipulo at totoong tagasunod ni Kristo. I believe if people will become disciple, there will be a noticeable change sa kanilang buhay at sa kanilang bahay at sa kanilang city, sa kanilang community. Pangalawa po is there must also be not just vision casting but values alignment. No? Kahit meron tayong pangitain o vision, pag ang values o ugali natin hindi nakalinya sa vision o pangitain, hindi rin po natin ito magagawa. That's why we need alignment. There must be a values of consecration, kabanalan, commitment, courage o tapang, camaraderie, pagkakaisa, compassion, and then coherence. Yun po bang iisa ang galaw po natin, iisa po ang pangitain at layunin natin sa ating mga buhay. At nangyayari po yan, maririnig nyo po yan sa ating mga life group members, leaders, na kung saan aanyayahan sila, punta kayo sa bahay namin, may birthday, punta kayo dito sa tita natin, dalawin natin yung mga lolo namin, sharean natin ang gospel. In-invite ko yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, no? Gawin pa ho natin yan ng sabay-sabay at paulit-ulit at tiyak po marami po maliligtas sa Panginoon. Let us also inhibit the practice or the values of prayer and fasting, daily devotion, obedience, step of faith, yung hindi tayo natatakot. Wala pong awayan dahil pag nag-aaway po ang pamilya, mag-asawa, walang blessing na pumapasok, hindi tayo magagamit ng Diyos. And then as we share the Word of God, we also exercise acts of kindness and teamwork. Pangatlo po na dapat po nating isa lang alang, yung tinatawag nating vision casting, values alignment, and then voice of reality. Kailangan tanungin natin ng tama at tapat ang ating mga sarili, ang ating mga kagrupo, anong goal po natin? Ilan ang gusto nating maligtas? Ilan ang gusto nating maabot? Ano ang may kakayahan po tayo? Anong kaya nating gamitin? At pagtulong-tulungan, sino ang mga gusto nating abutin? No? Alam niyo po, kapag ka po ang isang plano na walang goal, it's just like a dream, pero hindi po natin inaasahan na matutupad po yan. No? We need to set goals. Kailangan po, meron tayong tinatawag na faith goals because faith goals stretch our faith. And faith goal says, I don't like my life to be the same as yesterday. No. Pag wala daw tayong goals, we're like saying, I like my life to be the same pa rin. No. Pero ayaw po natin na pareho pa rin yung buhay natin. Gusto natin may nababago. So ano po bang goals natin? More souls won for Jesus,
more cells, life groups opening, more encounter delegates, more disciples on process, more baptism delegates sa June 12. Ahabol po natin yan. Sabay-sabay tayong magbabaptize together with all the Zion Luzon churches, and then more new cell leaders na madidevelop, mabubuo, and more attendance at outreach na mabubuo sa biyaya ng ating Panginoon. Panghuli po, yung tatawag nating vows or agreement. We need time, training, teamwork, and talent. Kailangan po magkaroon tayo ng pagkakasundo at karoon tayo ng agreement, kasunduan na ating pong panghahawakan at tutuparin talaga. Kailan po ang ating weekly life groups meeting? Dapat hindi nababago, hindi nakakancel. We are willing na ang ating devotion ma-check. We want to update our invitation para maipag-pray. And we want to report our ministry opportunities and pray for God's power and favor sa ating mga buhay. Napunta tayo sa mechanics, paano po ito gagawin. Gusto ko po kasi na hindi lang po ito alam ng ating mga life group leaders. Review na lang sa kanila ito. Pero gusto ko po kasama kayo. Bakit? I believe that every Christian is a minister. Lahat tayo may magagawa, may kabahagi, may part po sa great vision na ito ng pagliligtas. Una po, kailangan natin magkaroon ng prayer for 3 or prayer of 3. Maglista tayo ng 3 tao na pwedeng kaibigan natin, kapamilya, o medyo kaaway, pero gusto nating maligtas. At kukolektahin po yan ng mga life group members, leaders po ninyo, isusulat natin. Pangalawa, bago natin share ng mga 3 na to, pag-pray muna natin, pangalawa, i-connect natin sila sa pamamagitan po ng evangelism. Ano sabihin ng soulism? Evangelism, no? Magtatanim tayo sa kanila. Tulong, panalangin, pagmamahal, pag-aaruga, pagmamalasakit. And then, as we share the gospel, we will show it sa buhay natin na talagang nagbago po tayo. So, kailangan po behave, maayos po ang buhay natin. Talaga pong pilitin po natin sa biyaya ng Lord na mabuhay po tayo na karangal-rangal sa ating Diyos. And then, yun na nga po yung evangelism. We're going to have a review sa mga GOG, how to share the gospel. No? And then, we will invite them to our life groups. We will exercise stop, look, and listen. Stop, look, and listen. No? Kailangan po ay huminto tayo, tingnan natin yung mga paligid natin, isipin natin sino yung mga kapitbahay natin, di pa natin naaabot, mga tumatanggiman, tumatango, and then pakinggan natin yung kanilang hinaing, ang kanilang puso, saka natin sila akayin, dalhin kay Lord. And then we will share the gospel. Pag hindi nyo po kaya, pwedeng by partner po, okay, with your cell leader, no? We will share gift of God, and then for assurance of salvation po, no? And then we will invite them to our harvest sa youth, Y-Pro adult. Yun na nga po, nangyari na nga po iyan, no? Kasunod-sunod na. And then we will ask for counseling needs. Kung may needs sila, you can approach us, kami mga pastor, no? And then bring them to our church, no? Pwede rin po natin gawin ito, no? Ang conquest po ay pwede natin gawin sa kanilang mga bahay by watching movies together as a life group. Ayan, nakikita nyo po sa picture. Watching movies together as a life group, no? Ano-ano po yung mga suggestion ko na movie na pwede nyong panoorin, no? Sa mga couple or families, you can watch Fire Fruit. Maganda po sana, may subtitle. Napakaganda pong paalala na ito. Never leave your partner behind. Huwag mong iiwanan yung asawa mo na nag-iisa. Kailangan bantayan mo. Sa mga bombero kasi, lagi po silang magka-partner, magka-body-body. Hindi nila iniiwan yung bawat isa, no? And then we can also watch a very powerful movie about the power of prayer. Yun po yung War Room. Na kung saan, ang War Room po isang movie na kung saan ang laki ng nagawa ng panalangin para maayos ang kanilang buhay. We can also watch the movie about faith, questions about God, complaining. Ito po yung The Shock. Napakaganda rin po ng movie na to. And then yung Do You Believe? Okay? Napakaganda rin po ng movie na to. I think 8 atang tao na nagkakita-kita at pinagtagpo sila ng Diyos sa iba't iba nilang pinagdadaanan sa buhay, sa crossroad, sa cross ng Calvary, at doon nila nakita, nasumpungan ang pagbabago at biyaya ng Diyos. Pero ang isa sa pinakasikat po dito sa Zion Christian Fellowship Baliwag, yung A Journey Home, kasi ito lang po yung nag-iisang Tagalog movie. At habang nagwa-watch po tayo dito, meron tayong mga 3 pag-uusapan pagkatapos matapos yung movie, no? Number 1, let's talk it over, discussion. Number 2, let's think it over, reflection. Number 3, let's take it over, application. Para naman po, yung napanood po natin, talagang nanamnam po natin, nasulit po natin, at talagang naintindihan natin ng maigi, no? So, sino-sino po makakailangan natin dito? Data
encoder, host, prayer warriors, consolidators, may mga magte-testimony, mga Andrews, ito yung mga taga-dala, taga-imbita, mga hakotero, hakotera, and then mga taga-post, taga-picture po, para po mailagay natin sa Facebook, sa social media, para makita po nila na meron pong ginagawa ang Diyos sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, sa syudad ng Baliwag. Sabi po ni Dr. Andrew Lewson, success in witnessing is simply taking the initiative to share the gospel to the people by the power of the Holy Spirit and leaving the result to God. No? Mag-share ka, hindi ikaw magliligtas, si Lord ang magliligtas. Ang Holy Spirit ang magko-convict. Pero walang iko-convict kung wala namang share. Kaya mga kapatid, tapangan po natin and leave the result to God. Ang Diyos na po ang bahala. No? Tingnan niyo po yung picture na to. No? Ang mga tao ay parang traffic light. No? Meron pong green, may yellow, may pula. No? Ano po bang ibig sabihin? May mga tao po na green, open pa ang buhay nila. Pwede pa tayong kumatok, pwede tayong papasukin, pwede tayong imbitahan. Pero may mga tao po na yellow na, parang pasara na ang buhay nila. No? Ayaw na nila. Kaya kailangan madaliin po natin ang mga tao. Pero meron din mga taong pula, no, na ayaw na talaga nila. No? So, mentras na green pa po, why don't we take the opportunity to share the gospel, to use this conquest para mawin ang ating family, friends, and even our frenemies. No? As a testimony po, makikita po natin sa napakaraming conquest na ginawa ng Zion Christian Fellowship Baliwag in the past. No? May mga family nawin talaga. No? Dito po, si Pert muna ang nawin niya ang kanyang kapatid na si Kenneth, and eventually nawin po niya yung kanyang parents. Maniwala po kayo, kayang gawin din po ng Diyos yan sa inyong pamilya. No? Susunod na picture, ito naman po talaga ang kahangahangat. Pinaka-favorite ko po ito na picture. Bakit? Kasi po, ang dami nila. Kita nyo po dito, no? Ang una po munang nawin ay si Darwin, na sharean po ng isang cell leader po natin, hanggang si Lee, and then po, na-sharean po nila ang kanilang kapatid na si Janjan, and then si Janjan, na-sharean po yung ang kanilang kapatid na si Joy. Eventually, yung parents po nila, sila Sis Irma at si Brother Johnny, and then yung kanilang buong pamilya, and then eventually din po, nakasama din po natin sila Reg. Of course, si Reg po ay dati na rin pong dumadalo, at sila po ay magkasintahan po ni Janjan. Pero dito, si Reg po, hindi po siya nakontento. Shinaran din po niya yung kanyang kapatid na si Joy, nasharan po nila si Eunice, and then, sinasharan po nila ng gospel ang kanilang mami. At kahit yung kapatid nila na nasa Rizal. No? Ito po yung mga kwento po na kung saan sanga-sanga o kwento po ng himala ng pagliligtas ng ating Diyos. Pinakamagandang regalo na pwede nating maibigay bago matapos ang Feb na to, ay ang regalo ng kaligtasan, pagmamahal o dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating mga pamilya. Kaya pong gawin ni Lord yan sa ating pamilya kung magtitake tayo ng risk at initiative. And then, ito po ay kaklasiko, si Brother Don, si Sis Christine, at ang kanilang mga anak. No? Sila po ay masaya, na sumusunod, naglilingkod, at ginagamit ng Panginoon para sa paglilingkod sa ating Diyos. Kapatid, balik tayo dun sa kwento sa Israel. No? Ano ang dahilan bakit na puwersa at na-push po sila na pumayag na pinturahan po ng dugong pula ang kanilang tarangkahan? Dahil po sa salot. The plagues caused them to trust and call unto God. Yung problema po ang nag-push sa kanila para lumuhod at tumawag sa dakilang pangalan ng Diyos na nagliligtas. Alam niyo po, ang mga problema, kahit ayaw man natin yan, ginagamit ng Diyos yan para matuto po ang mga tao na tawagin at manampalataya at magpakumbaba at papasukin si Kristo sa mga buhay nila. Kaya mga kapatid, lagi lang po tayo magiging open, lagi lang tayo magiging excited, ready, always willing to do the conquest. Paint the city red. Marami pong bahay po ang masiselyuhan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Sabi po ni Jill Briscoe, people may resist our advice, spurn our appeals, reject our suggestion, refuse our help, but they are always powerless against our prayer. Wala silang magagawa kapag tayo po'y nag-pray na ng sama-sama. If you love your family, you will save your family by the blood of Jesus. Kung mahal mo ang iyong pamilya, hindi ka makukontento na ikaw lang mag-isa na dadalo. I challenge you, mga kapatid. Kayo mga nanonood dito man sa Baliwag, sa ibang lugar o kahit sa ibang bansa, I challenge you, no, if you love your family, you will share the gospel to them. You will open your house and you will declare that this house will be painted in red by the blood of Jesus. It will be covered by the Lord. No? So we declare, sabay-sabay tayo, that our children, our family, our home, and even ourselves will be covered
with the blood of Christ dito po sa conquest na to na paint the city red. No? Ano man po ang mga pinagdaanan o nakaraan ng ating buhay, huwag tayong papayag na yun po yung magde-define sa kung sino tayo. Siguro po, tayo po yung mga nagkamali, meron tayong kahinaan, kapalpakan, meron tayong members sa family na maaaring wala pa sa Panginoon at iniisip po natin, imposible siyang maligtas. And sometimes people view them, define them as failures or makasalanan. Pero gusto ko po yung sinabi ni Charn o Pastora Charn Pretorius. Sabi niya, I am not going to be the product of my past, but I'm going to be the product of the blood of Jesus Christ. Kapatid, may pag-asa pa. We don't allow that our failures and sin and disobedience will define who we are. Ako po naniniwala, lahat po tayo makikilala na tayo'y produkto at resulta ng mga panalangin, resulta ng conquest, resulta ng pagsunod natin sa Diyos, at resulta po ng ating conquest. Let's paint our houses, let's paint the school campuses, even our marketplaces, and especially our homes, with the blood of Jesus. Let's paint the city red. Sama-sama po tayong mag-conquest, sama-sama tayong ma-excite, sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Why don't we pray for our families? No? Let us pray. Panginoon, sa inyo po namin tinatagubilin ang aming mga mahal sa buhay. Kaibigan, even Lord, yung mga hindi namin kasundo. Lord, meron pong purpose kung bakit may pinagdadaanan kami, may pinagdadaanan sila. Because Lord, apart from you, kung wala kayo, wala talagang solusyon. Hindi maayos ang aming buhay, ang kanilang buhay. Kaya Lord, by the blood of Jesus, help us Lord to bring the solution of all this problem. Ang solution po ng plague, ang solution ng salot, ng problema, ng kasalanan, ang banal na dugo ni Jesus. Na ito'y maipahid sa buhay ng mga tao at sumampalataya sila sa inyo upang ang kanilang buhay at tahanan, pamilya ay matakpan at mapalibutan ng banal na dugo ni Jesus na nagbibigay kapatawaran, nagliligtas, nagdadala ng pagpapala at kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga buhay, Lord. Tulungan nyo kaming maging matapang, makiisa, mag-participate, at higit sa lahat, lagi pong manampalataya at manalangin na may gagawin kayong pagliligtas at pagbabago sa aming mga tahanan. We are excited for this conquest. Use us mightily. Thank you for your blood. Thank you. We will never be defined by our failures, by our past. We will be a product of the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Are you excited? Let's go! Let's paint the city red. Amen.